Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Seti, ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 1, connected sa Lamuac Elementary School. Ang layunin ng ating aralin ay nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. Alam mo ba ang kasaysayan ng iyong kinabibilangang rehiyon? Tignang mabuti ang larawan. Sa bisa ng Executive Order No. 36, Series of 2001, ang kasalukuyang Rehiyon 12 o Sorsogon ay binubuo ng mga lalawigan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos. Kabilang ang mga lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Tacurong, at Coronadal. Ang kautosang ito ay pinalabas noong Setyembre 19, 2001 ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang Rehiyon 12 o Sorsogon ay ang opisyal na pangalan ng ating rehiyon na matatagpuan sa South Central Mindanao. Ang rehiyon ay ang dating malawak na imperyo ng Cotabato bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sa mga naging pinuno nito, si Sultan Kudarat ang pinakatanyag dahil sa kanyang pakikipaglaban sa mga mananakop na Espanyol. Naging sentro ng kanyang pamunuan ang kasalukuyang lungsod ng Cotabato. Naging isang distrito ang Cotabato noong 1860 sa panahon ng mga Amerikano. Naging Moro Province ito noong Hulyo 15, 1903 sa pamamagitan ng Republic Act 7787 ng Philippine Commission. Sa panahong ito, sakop ng Cotabato ang mga lugar na ngayon ay tinatawag na lalawigan ng Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani na dating sakop ng Moro Province. Ang lalawigan ng Cotabato ay isa sa pinakamalaking lalawigan sa bansa pagdating sa teritoryo. Subalit nahati ito noong 1966 nang humiwalay ang South Cotabato. Sa pagnanais na maisulong ang kanya-kanyang pag-unlad, muli itong hinati sa mas maliit na lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao sa bisa ng Presidential Decree 341 noong Nobyembre 22, 1973. Sa huling yugto ng panunungkulan ni Pangulong Manuel L. Quezon, pinamumunuan ni General Paulino Santos ang unang pangkat ng mga migrante na dumating at nanirahan dito. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, dumating ang huling pangkat ng mga naninirahan dito na nagmula sa Luzon at Visayas at tinawag nila itong Virgin Land of Promise. Sa unang bahagi ng taong 1960, lumaki ang populasyon at industriya sa katimugang bahagi ng Cotabato. Umusbong ang pagnanais ng mga nakatira dito na magkaroon ng sariling pamahalaan. Pagpasok ng panahon ng milenyo, inilipat ang mga tanggapang panrehiyon sa lungsod ng Coronadal mula sa lungsod ng Cotabato.
sa bisa ng Executive Order No. 36, Series of 2001 na nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong September 19, 2001. Naging sentrong pang-administratibo ang lungsod ng Coronadal sa bisa ng Executive Order 304 Series of 2004 na pinagtibay ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Marso 30, 2004. Ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang lalawigan ng Sultan Kudarat ay dating bahagi ng Imperyong Lalawigan ng Cotabato na sumasakop sa tatlong kasalukuyang lalawigan, ang Sultan Kudarat, Maguindanao at Cotabato. Dahil sa taglay na laki at yaman ng nasabing imperyong lalawigan ng bansa, kinakailangang hatiin ito sa mas maliit na bahagi upang higit na maisulong ang pag-unlad sa mga lugar na sakop nito. Dahil na rin sa mga suliraning matagal nang bumabalot sa lalawigan tulad ng mga digmaan, suliraning pampolitika, sosyal at ekonomikong nagpapabagal sa pag-unlad nito. Isinusulong ang paghahati-hati nito sa mas maliit na lalawigan upang mapatatag at mapabilis ang pag-unlad ng mga lugar na nasasakupan. Ito ang nagbunsod sa pagkalikha ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Hinango ang pangalan ng lalawigan kay Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, isang pinunong Muslim na namuno sa Sultanato ng Maguindanao noong 1625 hanggang 1671, kung saan dating kabahagi ang lalawigan. Ang lalawigan naman ng Sarangani. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, pinaninirahan na ang Sarangani ng mga lumad at mga Muslim na may kulturang patuloy na yumayabong hanggang sa kasalukuyan. Sinasabi na ang Sarangani ay hango sa salitang Sarangani Bay. Maalamat kung ituring ang pangalang ito na tungkol kay Saraganing mula sa angkan ng mga sangil sa may baybaying Celebes, malapit sa Indonesia. Siya ay mahilig maglakbay at madalas daw siyang napapadpad sa may sultanato ng Buayan. Ngayon ay lungsod ng General Santos. Ipinangalan sa kanya ang lalawigan dahil sa pambihirang katangiang taglay nito na kinagigiliwan ng mga tao. Noong Mayo 11, 1992, matapos ang sunod-sunod na pamaraang lehislatibo kasabay ang pagpapatibay ng batas ng dating Pangulong Corazon C. Aquino na sinundan pa ng plebisito, naging ganap ang lalawigan ng Sarangani. Dumako naman tayo sa lalawigan ng South Cotabato. Sa nakaraang mga siglo, kalat-kalat nang naninirahan ang mga Malay sa lugar na ngayon ay kilalang South Cotabato. Kalaunan ay naging mga pangkat etniko na naninirahan sa rehiyon. Nagmula ang pandarayuhan ng mga Taga-Luzon at Visayas noong 1942. Ito ang naghudyat sa pagkatatag at pagsibol ng kaunlaran sa lugar, sa pangunguna ni General Paulino Santos. Dumami ang mga nais at tuluyang nanirahan sa lalawigan, tinawag nilang Virgin Land of Promise. Noong 1960, habang lumalaki ang populasyon at umuunlad ang komersyo at industriya sa katimugan ng dating lalawigan ng Cotabato, tumindi ang pagnanais ng mga mamamayang magsarili
ng pamamahala at tuluyang humiwalay sa kinabibilangang lalawigan. Tuluyang naging lalawigan ito noong Hulyo 18, 1966. Mula noon ay patuloy ang pag-unlad ng ekonomiya at pag-angat sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Ang lalawigan ng Cotabato. Kilala bilang Empire Province of Cotabato, ang dating lalawigan ng Cotabato. Ito ang pinakamalaking lalawigan noon batay sa sukat ng lupain. Dahil malaki ang teritoryo nito, hinati ito sa dalawang lalawigan, ang North Cotabato at South Cotabato. Ngunit noong Nobyembre 22, 1973, sa bisa ng Presidential Decree 341 na bago ang sakop ng lalawigan ng North Cotabato at nabuo ang mga lalawigang Sultan Kudarat at Maguindanao. Pinangalanan ang dating North Cotabato ng Cotabato sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 660 na pinagtibay noong Marso 7, 1984. Ang mga bayan sa Cotabato ay ang Alamada, Alyosan, Antipas, Arakan, Banisilan, Carmen, Kabakan, Libungan, Magpet, Makilala, Matalam, Midsayap, Mlang, Pigkawayan, Pikit, President Roxas at Tulunan. Ang lungsod ng Kidapawan naman ang nagsilbing sentro nito. Ang lungsod ng Cotabato. Marahil ang lungsod ng Cotabato ang natatanging lugar sa Mindanao na mayabong ang kwentong pangkasaysayan. Nag-ugat ang kasaysayan nito noon pang ika-15 siglo sa panahon ni Sharif Kabunsuan, na nagpakilala ng Islam sa lugar. Sinasabing ang Islam ang siyang nagbigay daan sa pagbuo ng Sultanato ng Maguindanao na yumabong at lalong nakilala noong ika-17 siglo sa panahon ng paghahari ni Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat. Ito ang panahon na naging kapital ng sultanato ang lungsod ng Cotabato. Naitatag ang bayan ng Cotabato sa huling bahagi ng ika-19 na siglo nang nagpatayo ang mga Espanyol ng puwersang militar sa bayan ng Tamontaka. Isa sa mga sinaunang pamayanang Kristiyano sa lugar. Noong Agosto 22, 1951, naging first-class municipality ang Cotabato. Ayon sa Executive Order 466, makalipas ang 9 na taon sa bisa ng Republic Act 2364, ito ay naging ganap na lungsod noong Hunyo 20, 1959. Dumako naman tayo sa lungsod ng General Santos. Naging isang ganap na lungsod ang General Santos noong Hunyo 15, 1968 sa bisa ng Republic Act 5412. Ito ang dating kilala bilang Bayan ng Makar noong 1903 na may kakaunting naninirahan lamang. Ngunit dahil sa taglay nitong yaman at ganda, nahikayat si General Paulino Santos na gawin itong isa sa settlement areas ng mga taga-Visayas at Luzon. Kung kaya noong Pebrero 27, 1939,
Pinangunahan niya ang unang 62 batches ng mga settler o dayo at nagsimulang manirahan sa lugar. Nahirang na unang mayor ng distrito ng Buayan, si Datu Zainal Abidin, mula 1939 hanggang 1943. Pagmasdan ang larawan, siya si Datu Sharif Zainal Abidin. Noong Henero 1, 1948, ang distrito ng Buayan ay naging ganap na bayan batay sa Republic Act 82. Si Ireneo L. Santiago, administrador ng National Land Settlement Administration Hospital, ang naging kauna-unahang mayor nito. Bahagi noon ng bayan ng Buayan ang Glan, Malapatan, Malongol, Alabel at Pulumulok. Sa pangunguna naman ng dating Congressman Luminog Mangelen ng Cotabato, naisabatas ang Republic Act 1107 noong Hunyo 15, 1954 na nagbigay daan sa pagpapalit ng pangalan ng bayan ng Buayan sa General Santos bilang pagkilala sa kadakilaan ni General Paulino Santos. Lumago ang ekonomiya ng lungsod ng General Santos sa mga sumusunod pang taon, lalo na dahil kay Congressman James L. Chongbian. Dahil sa pagpasok ng Dole Philippines, General Milling Corporation at UD Agri. Naging ganap na lungsod ito kung kaya noong Hunyo 15, 1968 ay naisabatas ang Republic Act 5412 na siyang naghudyat sa pagiging lungsod nito. Naganap ang inaugurasyon ng lungsod ng General Santos noong Setyembre 5, 1968 sa pangunguna ni Mayor Antonio C. Acharon, na siyang naging kauna-unahang mayor ng nasabing lugar. Kilalanin ang nasa larawan. Siya si Mayor Antonio C. Acharon. Sa kasalukuyan, kilala ang lungsod ng General Santos bilang pangunahing sentro ng komersyo sa rehiyon at tanyag bilang tuna capital ng bansa. Ito ang mga tuna sa lalawigan ng Jensan. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Anong batas ang nagbibigay daan sa pagpapalit ng pangalan ng bayan ng Buayan sa General Santos? Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay Republic Act 1107. Anong lungsod ang kinilala bilang tuna capital ng bansa? Magaling mga bata, ang sagot ay General Santos. Ano naman ang kahulugan ng Sock Sergeant? Magaling mga bata. Ating sabihin ang kahulugan ng Sock Sergeant. South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos. Ano naman ang mga lungsod na sakop ng Sock Sergeant? Magaling mga bata.
Ang mga lungsod na sakop ng Sorsogon ay Cotabato, Kidapawan, Tacurong at Coronadal. Kanino hinango ang pangalan ng lalawigan ng Sultan Kudarat? Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat. Ang huling tanong mga bata, kanino hinango ang pangalan ng lalawigan ng General Santos? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay General Paulino Santos. Hanggang sa muli mga bata.